So hello guys, may nabili akong guys, camera. Ito ang gamit ko ngayon. Ito yung A11 Pro 5K. Hindi ko lang alam kung anong brand nito, pero nakalagay na brand is Ecam. Hindi naman to brand ng mismong Alston, kasi yung Alston is tindahan sa Shopee. Doon ko siya nabili. Nakuha ko to guys ng 2,130. Hindi ko na in-include yung memory card kasi based sa mga review na nabasa ko is yung memory card hindi daw binabasa nitong action cam. Ayan, ginawa ko, umorder ako ng SD card na ultra na kulay red, SanDisk na 64 gig, pero parang may problema na hindi rin siya binabasa. Pag pinipindot mo yung record, hindi siya nagre-record. Kaya ang ginawa ko na lang yung luma kong SD card na SanDisk din, pero kulay white na gray siya. Ultra din yun SanDisk Ultra. Kung bibili kayo nito, ang bilhin yung memory card siguro is yung SanDisk na Extreme. Iba tong camera na to guys kaysa sa dati kong gamit na GoPro, kasi yung kahit luma, kahit anong memory card pwede gamitin. Ito iba, namimili pala talaga to. So ito guys, ang settings ko nito is, ang resolution, video resolution nito is 1080 60 fps. Ewan ko kung naka video stabilization to, pero alam ko in-on ko pag ganun yun. Pero kung naka 60 fps siya, baka yung video stabilization is naka off. Tapos yung angle niya, ewan ko kung kuha tong dalawang side mirror. Ito ang first time na gagamit ako ng action cam dito sa Naga City. Yung last na action cam na ginamit ko, doon kami ni Mrs. sa Antipolo, is yung Supremo. Pero hindi ko nagustuhan yung guys. Ito, nagustuhan ko to kasi iba siya, iba. May front camera to guys ay may front screen. Pwede mo siyang makita sa harap. Para pag nagsiselfie ka, nakikita mo rin yung sarili mo. So testing lang to guys, tinetesting lang namin ng misis. Sa microphone naman, umorder ako ng mic nito guys, pero wala pa di pa dumarating. Pero ang to, meron siyang built-in, may built-in microphone. Kaya sana maganda yung pagka-record ng boses ko dito. At sana hindi sa with noise, no? Pero kayo, nalalaman nyo na ngayon niya kasi pinapanood nyo na ngayon itong video na to. So dito kami ni Mrs. sa Kararayan guys. Kung taga Bicol kayo, Naga City, alam nyo itong lugar na to. So guys, follow nyo ako sa Facebook. Tapos follow nyo rin ako sa TikTok. Yan dyan, sa Chris Screen, lalagay ko dyan. Nandun ako kalimitan, lagi nag-upload ng mga short videos, mga reels. Doon ako nag-update. Dito kasi sa YouTube wala. Ngayon siguro meron na, kasi meron na akong action cam. Sana okay yung boses ko, malakas. Tapos yung video quality nito is okay, maganda. Sa mga nag-start ng vlog tulad ko, mare-recommend ko mga ganito muna guys, gumamit kayo ng ganito para kasi syempre sa tulad natin mga nagsisimula is wala pa tayong mga budget, hindi pa tayo kumikita sa mga videos natin. Kaya sa mga gamit natin pang vlog, okay na itong mga mga mumurahin, kasi di pa natin kaya bumili na mga GoPro, DJI Osmos, kasi mga na yun guys kumbaga sa cellphone, sa smartphone yun yung mga flagship. Pero based sa napapanood ko sa YouTube guys,
sa mga review nitong action cam na to, sabi GoPro killer daw to. Ibig sabihin kain talunin nito yung GoPro. Dito natin malalaman kung talaga ano, GoPro killer talaga to. So yung boses ko hindi naman masyadong malakas, pero sana na re-record ng maayos dito sa built-in mic ng action cam, no? Ayan, malubak. Dito natin malalaman din yung stabilization nya. Ang resolution nito is umaabot ng 4K. Pero di ako fan ng mga ganong ano eh, 4K, 5K. Mas the best pa rin sa akin yung 1080p na 120 fps or 60 fps. So isa kasi sa gusto ko sa action cam guys, sa action cam is nakaka-convenient nya na ilagay sa helmet, tulad nito sa akin. Kasi yung ginagamit ko last mga nakaraan, ito yung mga nagbablog kami ni Missy, is cellphone, malaki. Ilalagay mo siya sa helmet, parang napaka awkward. Pero syempre dahil doon, at least nakakapag update ako, nakakapag vlog ako sa ano, sa FB, TikTok. Pero syempre nami-miss ko pa rin talaga yung talagang motovlog ko dito sa YouTube. Excited na ako guys, ano to, long ride. Gusto ko mag-rides kami ni Mrs. Puntang Legazpi. So yun guys, sana hopefully maganda tong camera na to, sana malinaw. Hindi ko na ite-testing yung ibang resolution nito guys, kasi para sa akin okay na sa akin ang 1080 60 fps. Kasi kung magpo 4K kayo, 4K tapos mababang fps, parang useless lang guys eh. Mabuti sana kung may 4K tapos nasa 60 fps, maganda. Pero ang difference lang ng 4K pati sa 1080p, parang para sa akin guys parehas lang sila. Siguro may konting ano lang ang 1080p sa 4K, may konting kalabuan lang, pero hindi mo mapapansin guys pag pinanood mo na. In-compare nyo yung video na ano, 4K sa 1080p, hindi nyo makikita ang diferensya eh. Tayo naman pag nanonood tayo sa YouTube, minsan nga kung ano lang yung standard na YouTube na video eh, hanggang doon lang tayo, 360. Lalo kung nagtitipid tayo sa data, 360 lang. Di yung linaw ng video hindi mo talaga makikita. Kaya sa mga manonood dito video, advice ko guys, try nyo i-set yung resolution sa YouTube nyo, lagay nyo sa kahit 720p 60 fps, makikita nyo yung ano, quality ng video. Lalo kung naka wifi naman kayo, gawin nyo ng 1080p 60 fps. Pag nanood kayo ng video ko na to, makikita nyo yung quality ng video. Sa battery life nito guys, hindi ko pa na-testing din, pero bago kami ni Mrs. umalis sa bahay, naka full charge to. So sana hindi siya ganun kabilis malobat, no? Kasi nabasa ko doon sa ano naman, ang battery niya is umabot daw ng 90 minutes in 1080 na setting. So ikot lang kami nito guys eh, Kararayan, tapos dito Bistancia, tapos ang labas namin nito dito sa may Pakul. Pabalik na yan ng proper ng Naga.
Ganda dito. Dito kami madalas dumaan ni Mrs. kasi maganda ang lugar dito. Yan guys, oh. Sana magandang kuha ng ano, camera.